Magandang gabi sa mga taong gustong ayusin ang kanilang buhay. Sabi nila, ang tadhana ay parang isang mahabang sinulid, may simula, may dulo. Pero paano kung makatagpo ka ng isang gamit na may kapangyarihang paikliin ang tadhana ng iba para lamang pahabain ang sa iyo? Sa isang lumang patahian sa Ilocos, may isang gunting na hindi tela ang pinuputol, kundi ang hininga ng mga taong mahal mo. Ako si Mang Hector. Mag-ingat ka sa pag-ayos ng iyong anyo. Dahil baka sa bawat kupit mo may isang buhay na tuluyan ng mapuputol. Pakinggan mo ang kwento ng ang gunting ng kapalaran. Si Clara ay isang dalagang laging minamalas. Nawalan siya ng trabaho, iniwan ng kasintahan at baon sa utang. Habang nililinis niya ang lumang kagamitan ng kanyang yumaong lola na isang sikat na mananahi sa vegan, nahanap niya ang isang gunting na gawa sa itim na bakal. Kahit matanda na, napakatulis pa rin nito. Isang gabi, habang ginugupit ni Clara ang mga lumang damit na balak niyang ibenta, hindi sinasadyang naputol niya ang isang hibla ng sinulid na nakakabit sa isang lumang litrato ng kanyang masungit na kapitbahay. Kinabukasan, nabalitaan niyang inatake sa puso ang kapitbahay at namatay noon din. Sa simula, natakot si Clara. Pero nang mapansin niyang ang bawat pagputol niya ay nagdadala sa kanya ng swerte, tulad ng pagkakahanap ng pera sa kalsada o pagkapanalo sa loto, nagsimula siyang maging mapangahas. Ginamit niya ang gunting para ayusin ang kanyang kuko. Pero sa bawat dulas ng talim, isang kakilala niya ang nagkakasakit. Sandali lang naman ito, bulong niya sa sarili. Kaunting gupit lang para sa kagandahan. Hanggang sa isang gabi, habang nag-aayos si Clara sa harap ng salamin para sa isang mahalagang party, napansin niyang may mahabang pulang sinulid na nakapulupot sa kanyang sariling leeg. Ang sinulid ay tila walang dulo at nakakonekta sa lahat ng tao sa loob ng kanyang bahay, sa kanyang ama, sa kanyang kapatid, at sa kanyang matalik na kaibigan. Dahil sa taranta na maalis ang nakakasakal na pakiramdam, kinuha ni Clara ang itim na gunting. Puputulin ko lang ang pagkakabuhol, sabi niya. Snap! Naputol ang pulang sinulid. Pero kasabay nito, ang lahat ng ilaw sa bahay ay namatay. Narinig ni Clara ang sabay-sabay na pagbagsak ng mga katawan sa kabilang kwarto. Ang kanyang ama, ang kanyang kapatid, lahat sila ay nalagutan ng hininga sa isang iglap. Nanginginig na tumingin si Clara sa salamin. Ang pulang sinulid sa kanyang leeg ay nawala na. Pero napalitan ito ng isang itim na kadena. At sa likod niya, nakita niya ang anino ng kanyang lola. Ang lola niya ay wala ng mga kamay. Dahil ang mga ito ay naging mga talim na ng gunting. Salamat, Clara, bulong ng anino. Matagal ko nang gustong magretiro. Ngayon, ikaw naman ang mananahi ng kamatayan. Naramdaman ni Clara ang matinding hapdi sa kanyang mga daliri. Dahan-dahang nagdikit ang kanyang hintuturo at hinlalaki, tumitigas at nagiging matalas na bakal. Si Clara ay hindi na makabitaw sa gunting dahil siya na mismo ang gunting.